Hello, good morning. Ayan, isang magandang araw. Ayan, welcome back to my channel, Hilda Chavez Ebio po. Ayan, so ngayon lang uli ako nakapag-vlog guys dahil na-busy sa mga nakaraang buwan. So dahil undas bukas, ayan, nagmamadali akong gumawa ng aking DIY bulaklak na dadalhin sa sementeryo. So ang gagamitin ko materials guys ay mga tanim ko lang sa paligid. Hindi ako bibili. Wala akong bibilihin. Gagamitin ko lang ay mga dahon, at mga kung anong meron lang na bulaklak na tumubo sa aking mini garden. Yun lang ang aking gagamitin guys. Para ma-inspire ko kayo kasi hindi lahat dapat binibili. Maraming paraan guys. Gumawa kayo ng paraan, mag-isip kayo. Kasi yung iba pag walang pambili hindi magdadala ng bulaklak, hindi mag-iisip ng paraan. So ako, ang ginagawa ko, tuwing undas, nag-iisip ako ng paraan kung anong pwede kong gawin kasi hindi talaga ako bumibili. Kung mapapansin yung mga nakaraan kong vlog, dun sa mga unang undas, ginawa ko lang din, mga galing sa mga lumang bouquet, pag may nagbibigay sa akin ng mga bouquet, hindi ko tinatapon kahit natutuyo na siya, ayan, yung mga lumang, mga plastic na flower, hindi ko tinatapon kahit parang basura na siya, tinatabi ko lang kasi pagdating ng mga ganitong panahon, magagawa ko pang panibago ulit. So ngayon, dahil naubusan ako ng mga ganong materials, ang gagawin ko na lang ay gawa sa dahon na bulaklak, puro dahon naman. So ayan nga po, sana ngayong undas ay maging ligtas tayong lahat sa pagpunta sa ating mahal sa buhay. Ayan. Sige, ito na guys. Ipapakita ko na sa inyo kung paano ko gagawin ang aking simpleng bulaklak na dadalahin. Ayan, ito na nga ang aking gagamitin. Ito. Dahon lang ito ng halaman ko dyan sa labas. Oh, at meron din akong ganito. Kung alam niyo ang tawag sa halaman na to, kasi ako hindi ko alam ang mga pangalan nila. Basta itinatanim ko, inaalagaan ko. Eto bulaklak ito ng medyo malaking puno. Ayan, itong red na ito. At ito naman ay yung parang pinya. Kapag lumaki pala yon, namumulaklak ng ganito. At ito, syempre, simple lang. Ayan, alam niyo naman, maraming ganyan sa mga tabi-tabi. At marami akong ganyan dito sa bahay. Oh, ganito rin. Ayan, lumalaki talaga ito pag nakalagay sa lupa. At ito ang napakaganda kasi pag nasisinaga ng araw, nagiging yellow talaga ang dahon na ito. Oh, ayan, ganito lang guys. Ayan, wala na akong ibang gagamitin. Oh, gagamitan ko na lang din siya ng barbecue stick para tatayo yung aking bulaklak. Siyempre, paper tape, stapler, ayan lang, di ba? Ang simple. Start ko lang, yan. Himay-himayin ko muna itong mga dahon na parang magugulay lang. Yan, di ba? Hindi ko alam kung anong tawag sa halaman na to eh. Talaga hindi ako familiar sa mga halaman na itinatanim ko. Pero pangkaraniwan, marami kayong nakikitang ganito sa mga halaman na meron ako. Alam ko meron din kayo dyan. Yan, hihimay-himayin. Parang bubulay. Etong dahon na ito guys, pag nasisinagan ng araw, talagang nagiging mas yellow na yellow siya. Mostly makikita nyo to sa mga mall, sa mga highways, maraming ganitong halaman. Ito, yan, tinanggalan ko ng dahon. O, diba? Alam nyo rin ito kung anong bulaklak to eh. Medyo may dagta siya kapag pinuputol. Pa-comment naman guys kung anong tawag niyo sa mga halaman na ito at sa bulaklak na ito kasi talagang hindi ako familiar sa mga pangalan nila. Basta ako nagtatanim lang at hindi ko alam kung anong tawag sa halaman na ito. Kapag kasi nagagandahan ako sa isang halaman, halimbawa meron akong pinupuntahan, mga kaibigan o lugar, ayan, talagang pumipitas ako ng isang sanga, tapos itatanim ko yan hanggang sa mapapalaki ko, mapaparami ko. Yan, ito na ng aking paper tape. Didikit ko lang dito isa-isa yung mga dahon katulad nito. Ayan. Diba? Simple lang. At eto na yung aking stick. Sobra lang ito sa stick na ginamit ko sa barbecue para hindi na maitapon, gamitin ko na lang dito. Tulad nga ng sabi ko guys,
walang bili-bili dito sa aking gagawin. Tulad din ng sabi ko, hindi kailangang mahal ang pagmamahal. Ito na guys, ayan na ready. Nagagawa na ako ng bulaklak. Nagawa sa dahon. Di ba? Pag pinagsama-sama ko to, maganda na rin siya. At nakakatuwa kasi gawa ko. At hindi ko binili. Hindi ginawa ng ibang tao. Di ba? Pupuluputan mo lang ng tape at kahit anong pandikit meron kayo, anong tape meron kayo, pwede naman. Nasa diskarte nyo lang yan. Basta madiskarte kayo hindi kayo mawawala ng idea sa kahit anong bagay. Di ba? Bulaklak na yan. Try nyo din. Kahit anong dahon pwede, basta medyo maninipis siya. Kasi itong dahon na ito, manipis siya. At itong dahon na ito guys, habang natutuyo siya, mas gumaganda siya. Mas lalo siyang parang nagiging bulaklak. Para siyang water lily. Another, yan, ganun. Pag tuloy-tuloy lang, ganun at ganun lang ang gagawin. Tibayan nyo na lang yung pagkakadikit para hindi maghiwa-hiwalay. At alam nyo ba, pag gumagawa kayo ng mga bagay-bagay, nakaka-relax po, totoo yun. Ako, ang therapy ko lang kapag wala akong ginagawa. Ganito, kaya nga nakaisip ako mag-vlog kasi marami akong mga naiisip laging mga bagay-bagay na pwede kong gawin. Actually, dito sa bahay, yung mga display ko, ginawa ko lang. Yung mga DIY, mga pandikit sa wall, ayan, yung mga wall decor ko, ginagawa ko yan. Kahit ultimo bote ng alak, nagagawan ko yan ng magandang aura. At din-display ko siya. Diba, parang water lily lang kasi pagka sa tubig may ganitong lasang bulaklak diba charan? Nakarami na ako. Yan, napakasimple lang guys. Wala talagang gastos ito. Pagod lang ang puhunan. Ayan, namuhunan lang ako ng pagod. Kasi nga bukas undas na. At ito naman next. Ayan. Itong green na ito, bulaklak ito ng parang pinya. Kapag lumaki siya, namumulaklak siya mataas. Ayan. Diba? Ganyan lang siya, simple. Walang kahirap-hirap. Hindi mo kailangan bumili pa ng magkano ba ang pinakamurang bulaklak ng patay ngayon. Nung nagtanong ako, 100 pesos, napakaliit dun sa plastic cup. Nilagay lang nila sa plastic cup. Tapos, may 150, may 200, may 250. Iba-ibang price nila. As long na lumalaki yung bulaklak na ginawa nila. Pamahal din ang pamahayan. Tapos, ang makikita mo lang naman na kulay ng mga bulaklak na nilagay doon ay hindi naman mamahalin. Yung mga pangkaraniwan lang din na bulaklak. Kasi yung mga medyo magagandang bulaklak, napakamahal na yun. Kaysa naman gumastos pa ako, ito na lang, mas matutuwa pa yung aming mga yumao kasi ginawan ko, nag-effort ako. Di ba guys? Di ba? Maganda na siya. Pag pinagsama-sama mo to, talagang gaganda na rin. Stapler lang yan. Tsaka itong dahon na ito guys, matagal malanta. Hindi agad-agad nalalanta. Pagka marami kang ganitong halaman sa bahay, napaka-fresh ng surroundings mo. Parang paggising mo sa umaga, relax na yung mata mo. Ayan. Ito na rin ang gagamitin ko. Ayan, patapon na rin na isang bagay. Kaysa ganito ang gamitin plastic wares dahil matutumba, dito na lang. Ito na lang. Yan, may kalawang pa, diba? Kita nyo naman. Kaya galing lang dun sa sa stock namin dun ng mga recycled materials. Lagay ko lang dito. Yan, isusuksok ko lang ito lahat. At yun na.
Ayan, gabing-gabi na gumagawa ako guys kasi bukas pupunta na kami dun maaga para hindi gabihin. Yung mga iba gusto gabi pero ako gusto umaga lang na pupunta ng sementeryo. O eto na guys, o diba nilagyan ko lang siya ng konting dahon. O gugupit-gupitan lang natin. Yan. Trim-trim lang ang kailangan. Tapos magdagdag pa ng mga dahon-dahon sa bandang baba. Okay na yun. Alam niyo pati yung palaspas pag Palm Sunday, ginagawa ko lang din. Hindi rin ako bibili. Oh, 'di ba? Oh. Meron ba kayong ganyan? Wala kayong ganyan kung hindi kayo gagawa. Oh, ito, dito ko na 'to ilalagay yan. Oh, yan. Try nyo guys kapag merong okasyon sa inyo. Pwede rin naman itong ilagay sa table. Ayan. O kaya pang araw-araw sa bahay nyo, gusto nyo gumawa ng flower, mag-arrange lang kayo ng mga dahon-dahon. Kasi presko sa loob ng bahay yung may bulaklak, may flower base. Ayan, susuksok ko lang ito hanggang may mapagsusuksukan. Kasi gaganda rin naman ang dating niyan. Oh, di ba? Yun nga lang guys, hindi ko alam ang pangalan ng mga inilagay ko dito. Oh, ready na. Konting suksok pa ng mga dahon. Hindi ko na to ginamitan ng tubig sa ilalim. Kasi hindi naman na ito malalanta agad. Ang mga dahon na ganito guys, napakatibay nila kahit walang tubig. At yung ating bulaklak naman, kita nyo, lang naman yun, dahon din. Oh. Kaya yung aking lata, walang laman yan na tubig or something na buhangin or lupa. Walang ganun. Pag gagawa kayo ng mga ganitong klaseng bulaklak, ang piliin yung dahon yung hindi agad natutuyo kahit walang tubig. Katulad ng mga ganito, ayan. Ayan, marami pang excess kaya suksok pa rin. Enjoy ko to guys ha. Kung gumagawa na ako ng mga ganito relax na ako. Kahit ginagabi ako. And then ito yung sa center. Ayan, lalagay ko siya sa center ng aking bulaklak. Ayan, dito lang yan. Oh, ang paganda lang. Kung napapansin nyo guys, di ba sa mga bouquet, pag may nagbibigay ng bouquet sa inyo, may mga ganitong dahon. Kasi nga, matagal malanta. Hindi agad siya natutuyo kahit na walang tubig. O yan, ganyan lang kasimple. Kaya dun sa mga nag-alok sa akin ng bulaklak, sa araw ng patay, pasensya na kayo, hindi ako nakabili sa inyo kasi nga magdi-DIY ako. O, yan. Tapos na po. At etong lata ko naman, itong pinaglagyan niya para hindi naman pangit tingnan dahil latang ng luma, babalutan ko naman ng kulay pink na galing din sa old or nagamit ng eco bag. O ayan, ganyan lang. Napakadali lang gumawa ng bulaklak guys. Paano pa kung meron kayong mas magagandang bulaklak? Halimbawa, meron kayong orchids, rose, daisy, mga ganyan. Mas maganda ang magagawa niyo. Ako nga, ganito lang. Kasi ang mga halaman ko dito, karamihan hindi na mumulaklak, puro lang dahon. Nag-concentrate talaga ako sa mga green lang na dahon ang nandito sa paligid ko kasi nakaka-relax.
Hindi ko na itinatanim yung napakatagal alagaan, napakatagal buhayin, napakaselan. Hindi ako nagtatanim ng ganun. Ang tinatanim ko dito sa paligid ko ay yung madaling mabuhay, madaling alagaan kahit na konting dilig lang, hindi nangangailangan ng ano-ano pa man na spray or fertilizer. Katulad ng mga ganito, basta itinanim mo sa lupa, inilagalan mo lang sa dilig, okay na yan, lalaki na yan. Lalaki na siya ng maganda. Tsaka ang mga ganitong dahon guys, napakalaki. Napapaswerte yan sa paligid sa bahay. Nag-aayaya, nag-invite yan ng good vibes. I-compare mo dun sa mga bahay na walang halaman, madumi ang paligid, ayan. Tsaka nakaka-fertilize yan guys ng mga masasamang sakit. Halimbawa, merong parating na mga hindi magandang sakit na dadapo, nasasala ng mga halaman. Yan. Lalo yung ganitong mga malalaking dahon. Oh, di ba guys? Oh, yan. Oh, see? Ready na. Ready na akong pumunta tomorrow. Ayan. Kasi gabi na today and tomorrow. Ayan. Bibisita kami sa aming mga yumao. Isang bulaklak, sapat na yan sa panglahat. Hindi kailangang napakadami. Ang mahalaga doon na alala sila, nag-effort ka sa kanila, pinagdasal mo sila. Yun. Hindi na-base po ang pagdalaw sa mga yumao, sa mga materials na panlabas na dadalahin sa sementeryo. Mahalaga talaga dyan panalangin. Ipanalangin natin sila. Oh, tapos na ito guys. Ito, oh, di ba easy? Walang kahirap-hirap. So, ayan guys. Ito na yung aking bulaklak para sa patayan. Siyempre, simple lang siya. Pero hindi ko naman binili. Siyempre, nakatipid ako. Kaya kung pwedeng gumawa, gagawa na lang. So ngayon guys, punta na ako ngayon sa sementeryo at ihahatid ko na to dun sa aming mahal sa buhay. Kahit isa lang ito, memorable naman dahil ako ang gumawa, hindi binili. Galing sa tabi-tabi, sa tanim ko lamang nang galing. So ayan guys, thank you very much for watching my video. Until my next video guys, at dun sa mga aking student, continue lang po ang pagtulong ko sa kanila. Kaya please po, support po. Pakisuportahan niyo po ako para mapagpatuloy ko pa ang pag-support sa kanila. So ayan, sa araw na ito guys, ipanalangin natin ating mga yumao na sila ay nasa mapayapa ng kalagayan sa mga panahon na sumakabilang buhay sila, at alalahanin din natin kahit paminsan-minsan. Total once a year lang naman. Kaya ako guys, nag-e-effort talaga akong gumawa ng bulaklak para sa kanila. At least gawa ko. O ayan, so thank you guys. Until my next video. Bye!